Ako si Sofia Flores, 40 taong gulang. Ang aming buhay ay simple lang. Dalawa na lang kami ng kuya sa buhay. Dahil sa murang edad ay nawalan kami ng mga magulang. Ang aming ina ay namayapa dahil sa sakit ng cancer. Nang namayapa ang aming ina ay iniwan na rin kami ng aming ama at siya'y sumama sa ibang pamilya. Gayon pa man ay hindi kami sumusuko sa buhay ni kuya dahil alam namin na sabay naming haharapin ang anumang pagsubok na aming tatahakin sa buhay. Ipinadama ng aking kuya ang pagmamahal na hindi na ipadama ng aking mga magulang. Si kuya ang nagsisilbi kong ina, ama, kapatid at kaibigan. Si kuya rin ang nagpapaaral sa akin at bumibili ng aking mga pangangailangan sa paaralan. Ngayon, ako'y naghahanda para sa pagpasok sa paaralan. Ngayon ang una kong araw bilang transferee. Ako ay palipat-lipat ng paaralan dahil wala kaming permanenteng tirahan. Ako'y nakakadama ng lubos-lubos na pagmamahal at pag-aalaga sa loob ng aming tahanan. Pero, hindi sa paaralan. Sa paaralan ay marami akong natututunan. Pero sa paaralan ko rin naranasan ang mga bagay na hindi magugustuhan ng iyon. Sabi ni kuya, laging maging masaya. Pero paano ako maging masaya? Kung puno ng panghusga, karahasan, pananakit, ang mundong aking pinapapaligiran. Kagaya nila, ay hindi ko din tanggap ang aking sarili. Sa dami ng aking naranasan, mas pinili kong tumahimik na lang. Palihim kong dinadaing ang aking mga nararamdaman dahil takot ang nangingibabaw sa aking kalooban. Lahat ng sugat na ibinigay nila sa akin, hindi man sa pangangatawan, pero sa puso't isipan, ay dinadaing ko ng tahimik. Nandito pala siya. Yes. Pinipilit kong tumahimik, pero parang sobra na. Hindi ko na kaya. Tawad yan! Tulong! Sa mundong puno ng panghusga at karahasan, walang tatanggap sa akin, kundi ang aking sarili lamang. Dito na ako, kuya. Oo, nandiyan ka na pala. May nanda na ako pagkain. At parang malungkot ka.
Lagi yung nakakatanggap ng masasakit na salita dahil sa postura ng aking pangangatawan. Oo, gising ka na pala. Opo, kanina po. Ano yung nababalitaan ko sa Facebook na maraming nabubuli sa'yo? Ano to? Wala yan, kuya. Anong wala? Nakalagay na eh. Ba't di mo sinasabi sa akin? Natakot ako sabihin sa'yo. Ba't ka natatakot? Sarili mo yan eh. Ba't ka natatakot na sabihin? Sorry, kuya. Hindi ko agad sinabi sa'yo. Okay lang yan. Huwag ka masasaktan. Kailangan mo tanggapin yung sarili mo. Tanggapin mo ang sarili mo. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos na maganda at gwapo. Kung hindi ka nila tanggap, hayaan mo sila. Mapapagod din ang mga yan kakabuli sa'yo. Pero hindi ako papayag na ibuli ka nila. Sasabihan ko ang mga magulang nila na turuan ka ng tamang asal at huwag ka na ibuli. Be confident to yourself and be who you are. Thank you, kuya, dahil napagan mo ang loob ko. Ngayon, tanggap ko na yung sarili. Aking natutunan na ang pagtanggap sa sarili ay hindi pinipili. Ito ay isang obligasyon. Kung hindi ka nila tanggap, tanggapin mo ang sarili mo. Kung hindi ka nila mahal, mahalin mo ang sarili. Kung ayaw nila sa'yo, gustuhin mo ang sarili mo. Sarili mo lang ang meron ka. Lahat ng aking naranasan ay kinimkim ko lamang. Lahat ng sakit ay patahimik kong dinadaing. Kaya kung magiging palagpas ang aking buhay, tatawagin ko itong Silent Scars. Kain mo. Sinubok ka. Hindi pa naman yung pang-iyak yun. Huwag mo ka lang maiyak na to. Tawa yan. Kinain yung babaliw. Ayoko na. Pwede mo na lang Thank you.